naisip ng inyong lingkod na noong magkaroon na ng tinatawag na modern technology, ang internet, 2002, naisip ko na imbentuhin ang kauna-unahang internet television in the world. I can claim na ako ang nag-imbento ng kauna-unahang internet television station sa buong mundo. 2002 nang aking imbentuhin yan. Wala pang gumagamit ng webcam, at nung ako ay nagpuprograma sa internet television station ko noong 2002, ang speed ng internet ay dial-up, 38 kbps. Kaya walang maka-appreciate doon sa aking inbensyon. Dahil nagpo-programa ako doon, di mo naman na makita, puro yung mga kwadro, nagaganyan-ganyan, hindi tuloy-tuloy yung pati mga salita ko, naiinip ngayon yung mga nanonood sa akin. Pero pinatagal ko yun ng 2002 hanggang 2004, na wala akong makuha ang commercial sapagkat wala namang manonood. Pero pinatunayan ko na ang isang Pilipino kapag ka mag-concentrate ay pwede niyang maipagmalaki. Kaya pwede kong maipagmalaki ang kauna-unahang nag-imbento ng internet television of the world ay ang inyong lingkod. Itinigil ko ang internet television ko noon na ang tawag ko dyan ay Pilipinas.tv, dahil wala akong makuha na mga commercial, dahil dial-up lamang noon ang internet. So itinigil ko 2004. Nabasa ko after na itigil ko ang aking internet television station, nabasa ko sa dyaryo na si Bill Gates ay gagastos ng $200 million para lamang mag-research sa ikauunlad ng internet television station. So nung matigil ko at mabasa ko yon, ang sabi ko sa isip-isip ko, kay pala, kung ito ay nilapit ko kay Bill Gates, ay wala ako ngayon dito. Yon ay isa sa aral sa inyong lingkod na hindi ko ipinapatan. Aktibo na ngayon, itinindig namin ang internet television ulit. Binalikan ko yung inintroduce ko noong 2002. Naging aktibo ulit ang aking internet television station. Nagsimula yan, what month? Mark, we started up internet television. It was only February this year. February this year na naging aktibo ang Operation Tulong USA, sapagkat nakita ko na hindi na lamang dial-up ang internet connection ngayon, kundi nakakapag HD na kami, HDMI, nakakapag 380 kbps na napapanood ngayon ng mga OFWs anywhere in the world doon sa kanilang cellphone. Kaya naging inspirado ang inyong lingkod, at iyan ang aking inspirasyon ngayon kung bakit narito kayong lahat. Sapagkat itong napansin ko at nakita na kahalagahan ng ating medium ngayon, ang internet, ay napipenetrate natin wherever our OFWs ay nasa saan. At kayo ang kayo ang mga umaaliw sa mga OFWs na ito dahil sa inyong mga tula. Kaya narito tayo. So, yan ang Utusa.tv. Ngayon magtungo tayo. Apat pala lahat yan. Assignment kong yan. Ano? Okay. Magtungo ako sa Fantasy Bee Society. Ano itong Fantasy Bee Society? Okay? Nung mag-join ako sa Facebook, ay ilang buwan pa lamang. June 15, natatandaan ko. Yan nga ang aking director na yan, ang nagpilit sa akin para man din ay open ako na account ng Facebook. Sapagkat noon ay hindi ako naniniwala sa Facebook, dahil ang inaakala ko, nakikinig ba si Mrs. Jan, dahil ang alam ko na kapag nag-Facebook ka ay mabubuking ka. Malalaman ka ng mga pinagtataguan mo, di ba? Yun ang akin naiisip noon. Kaya 3 taon na kinukumbinsi ako na magmiyembro ng Facebook, pero ayaw ko. Maging yung kumpare ko natatawa sapagkat ayaw ko. Baka yung mga nakaraan ko sa Davao, nakaraan ko sa Kuwang, kung saan-saan, ang nakaraang kabanata ay magkakaroon ng aksyon. So ayaw ko. Pero yan, mapilit. Yan aking na yan. Sabi niya sa akin, Kuya Manny, you need Facebook this time. Sabi niya. Hindi ko alam, sinign up ako. Kahit dalawa yung account ko doon. Hindi na nakikita nyo?
dalawa yung mukha ni Calpito at ni Einstein. Di ba? Yung itim na yun, magkahati. Kaya tuloy si Ricardo Maulyon, sabi niya, alam mo, hindi ko kino-confirm yung iyong request na mag-friend tayo dahil natatakot ako doon sa profile mo eh. Itim na mukhang kuwan, dalawang mukha doon, akala ko balingbing ka. Kaya hindi kita kino-confirm. Nung nag-chat kami, saka lang nalaman niya kung ano yung aking profile na yun. Yung kalahati ay si Einstein, yung kalahati ay si Calpito. Itim na drawing. At any rate, yun, isinilang ang inyong lingkod sa Circle of Society ng Facebook June 15 of this year. At alam niyo, wala akong nalalaman dyan. Ang alam ko lang noon ay sabi niya sa akin, you need Facebook. What you do is invite your families, your relatives, and then post our program, Utusan.tv. So yan naman ang ginagawa ko. Sige, punta ako ng punta sa mga wall. Inilalagay ko yung Utusan.tv. Tapos may mga comment na, tigilan mo na nga yan. Ayaw kong panoorin ka. So, tinigilan ko. And then, naghanap ako. Punta ako sa kung saan-saang pages. Nakita ko ngayon, itong page na mayroong mga visual na poem, pagkatapos pinadidecode. Sabi ko, itong aking daigdig. Nakita ko, madilim na madilim, pagkatapos mga tuldok na puti, tapos pinadidecode. Binasa ko kung sino sumulat noon. May mga poem. Binasa ko, Pen Pen B. Takip Silim. So, sabi ko, kakaiba itong uring ito. Then, nagbigay ako ng mga comments doon. That was June 28. Nasa akin, documented yon. Dahil gusto ko na maipadama sa inyo na hindi lamang biruan ang aking mga comments sa inyo. Kapag nag-comment ako sa inyong mga tula o mga poem, ay nasa sa loob ng inyong lingkod. Hindi yung basta na lang ako magko-comment doon. So yung comment ko nung June 28, nung balikan ko at inilagay ko ngayon sa talagang ibinaol ko yon. Then sa mga susunod pa, then pinag-aaralan ko yung visual poetry ni Pen Pen B. Takip Silim. Nakita ko na ito ay very innovative and inventive way of poem. Kaya nakurot niya ang aking damdamin hanggang sa pinag-aralan ko ng pinag-aralan, hinalughog ko yung mga visual poetries. Then, nauwi ako sa kanya. At nakita ko na kinakailangan sa ating bansang Pilipinas ang visual poetry.